good day mga ka-electrical, no? Ito yung small MPPT natin with multifunction meter, no? So napakadali lang naman ng pagka-wiring ko diyan, no? Ayan, battery, then solar panel, then battery. So positive to negative. Huwag niyo nang gamitin yung sa LED dito, no? Yung ilaw. So makaka-apekto pa yan sa controller niyo. Kasi kung purpose niyo is 220 volts, so kailangan niyo ng inverter 1000 watts pure sine wave, mas maganda, no? Para walang ugong, dahil siguradong gagamit ka ng electric fan dito sa aparato mo eh. Then yung battery natin tatlo, solar panel, battery at inverter, yan, no? Then relay para sa battery protection natin, no? Lalo na kung lead acid ang battery mo. Then low voltage disconnect, yun yung magti-trigger kapag yung battery mo ay lower na sa setting mo. So mag-shut off yung inverter natin para hindi na magtuloy-tuloy ang paghigop ng kuryente niya sa battery at maiwasang masira. Then ito yung LED red. So itong LED red, ang trabaho nito, nagkakaroon ng output dito na 12 volts yung LED na yan. So pag walang LED na yan, sabihin walang output na 12 volts, walang supply yung inverter, ay yung relay natin. Itong relay na to need ng 12 volts para mag-contact tong dalawang contact na to, no? So maraming nagtatanong sa akin about that, hindi daw gumagana yung relay, no? Or hindi gumagana yung inverter niya dahil kinabit niya na ngayon, salpak tama naman ang connection. So kailangan mong umilaw muna yung LVD na yun, na LED red. Pag may LED red, mayroon 12 volts na output, then magkakaroon ng supply to. Then yung dalawang contact na naka-bolt yan, saka lang magko-close. Ibig sabihin magkakaroon ng flow of current, no? So itong side na to sa LVD, ito naman yung supply na mismong 12 volts na dito mo kinuha sa battery mo. Okay, so yan, napakadali lang naman. Dahil multifunction meter, parallel connection lang yan. Sumagos lang dito yan, di pupunta rito. No, kung walang supply dito, pakatayin natin. Kung walang supply dito, mawawala din ang supply niyan, no? So syempre yung load mo wala din. So pag pinower mo uli ngayon yan, lalabas din yung mismong display. May load ulit, 220 volts yan, no? Then 0.1 ampere, no? Pakababa lang, no? So kaya walang problema yan, mag-extension ka, maglagay ka ng mga mobile devices, charging, lahat ng klaseng charger, charges mo na, no? Huwag lang yung mga sirang adapter, kasi may mga charger na sira, sa search pa sa IG, no? Lakas. So kaya ang nangyayari, namamatay si inverter. So yan, 12 volts input ng inverter, 220 volts ang output. So check nyo yung mga ibang video ko dyan, kung paano assemble nito, no? So napakadali lang namang intindihin nito, lalo na kung marunong ka sa electronic, then electrician ka, no? So kung hindi naman kaya, pwede nyo i-comment kung gusto nyo magpa-assemble, no? At ayaw nyo mahirapan, no? So pwede tayo mag-assemble para sa inyo, then with video testing at video basic operation ng aparato natin. So salamat sa pagtitiwala uli mga ka-electrical, no? So kung gusto niyo yung mga devices na to, pwede niyo i-check yung TikTok Ray Electrical, then sa FB page Ray Electrical din, no? Salamat sa pagtitiwala. God bless.